11/11 sale maagang pamasko. 60% ng discount ngayon sa Lika merchandise mga kabayan. Lana de San Benito, proteksyon sa buntis, pamparami ng kita sa negosyo. From 2,500, 999 na lang. Habak de bala, depensa pangkalahatan, from 2,000 pesos, 999 na lang. Gabay medalyon para sa career, love life, finance at kalusugan. From 1,199, 999 na lang. Habak de lana, kontralason para sa mga mahilig mag-travel. From 999 to 899 na lang. At syempre hindi mawawala ang mga pampaswerte bundle. Bundle 1, Mantra Bracelet, Kandili Bracelet version 1. Bundle 2, Mantra Bracelet, Kandili Bracelet at Gabay Medalyon. Promo runs hanggang 15 ng 11:59 PM. Pero yung stocks sa Lika merchandise hindi natin alam kung gaano katagal. As of now, nag-check kami sa Lika merchandise, half na ng stocks natin ang naubos, kaya check out nyo na habang meron pa. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Arnel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Nang mga panong ito, kasalukuyang nasa pangangalaga ng kanyang tiyahin si Arnel. 8 buwan nang iwanan ito ng mga magulang at hindi na muling binalikan. Simula nang magkaisip si Arnel, pananakit at pangaapi ang naranasan nito mula sa mga pinsan at tiyahin na itago na lang natin sa pangalang Aling Masinge. Tiniis ni Arnel ang lahat ng pangalipusta, pangmamaliit at pananakit hanggang sa makayanan nitong mamuhay ng sarili. 16 na taon nang magpasyang umalis sa pangangalaga ng tiyahin. Napadpad ito sa malayong probinsya ng Negros. Tubong akla ng binata. Medyo nahirapan sa lengguwahe. Ngunit kalaunan ay nagawa nitong makiangkop. Dito nakilala ni Arnel ang isang matanda na nagngangalang Mang Dadoy. Nagkita ang mga ito sa pamilihan nang minsang pagnakawan ni Arnel ang matanda. Hindi nakala ng binata na mauhuli siya nito. Dahil kung titignan, uugod-ugod si Mang Dadoy at halos hindi na makapaglakad kung walang tulong ng dalang saklay. Nagpaliwanag naman ng binata kung bakit niya nagawang magnakaw. Naunawaan ito ni Mang Dadoy at dahil walang kasama sa tahanan, inalok ng matanda si Arnel na doon na pansamantalang manirahan. Wala nang nagawa ang binata. Kinakailangan nito ng matitirahan, lalo pat bago siya sa lugar. Ito ang naging simula ng malaking pagbabago sa buhay ng binata. Nagmamay-ari ng maliit na taniman ng gulay itong si Mang Dadoy. Ito na din ang naging buhay ni Arnel. Maliban sa pagiging magsasaka, kilalang albularyo sa lugar si Mang Dadoy. Hindi lang mga gulay ang nakatanim sa hardin ng matanda, kung hindi pati na rin mga halamang gamot na hindi karaniwang nakikita sa kanilang lugar. Tinuruan din ni Mang Dadoy si Arnel ng pamamaraan kung paanong gagamitin ang mga ito. Ngunit isang sekreto ang hindi sinasabi ng matanda. Ito ay ang hawak niyang tungkod. Nagtataka si Arnel dahil ni minsan hindi ito nawalay sa kanya. Kung maiwan man ito ng matanda, dali-dali niyang binabalikan. Tatang Dadoy, bakit po hindi niyo binibitawan yung tungkod niyo? Tanong ni Arnel nang minsang nakaupo sila sa sala habang gumagawa ng mga pangbanyos. Kapag binitawan ko ito, hindi na ako makakalakad. Alam mong ito lang ang sumusuporta sa akin eh.
Ano bang klaseng tanong yan? Tugon ni Mang Dadoy. Ang buong akala ni Arnel ay nagbibiro lang ito, kaya hindi na gaanong binigyan ng pansin. Hindi na muli pang nagtanong si Arnel bilang respeto kay Mang Dadoy. Kaso nga lang, ang isa pang ipinagtataka ng binata kung paano siyang nakakakilos ng mabilis sa kabila ng katandaan. Napakaraming katanungan ng binata, ngunit hindi ito mabigyan ng kasagutan ni Mang Dadoy na tila ba may kung anong iniingatan. Marami ang nagpapagamot sa matanda, lalo na ang mga nababalian, nabibinat sa panganak dahil sa kakaibang kahusayan nito sa panghihilot. Lahat ng kaalaman ng matanda, itinuturo nito kay Arnel. Maliban na lang sa isa, alam ng binata, may kung anong lihim na karunungan na nakatago sa tungkod nito dahil nakita ni Arnel ang mga sinaunang titik nakaukit doon sa kahoy. Tatang, ano po ba talaga yung sekreto ng tungkod na yan? Matagal ko na pong tinatanong sa inyo pero hindi nyo naman sinasagot. May dahilan kung bakit hindi ko sinasagot ang mga tanong mo. Mag-antay ka lang, Arnel. Sa tamang panahon, malalaman mo din ang lahat. Ito ang kadalasang tugon ng matanda sa tuwing itatanong ni Arnel ang tungkol sa tungkod. Kaso nga lang isang araw, siya na mismo ang nakatuklas ng lihim nito. Isang pasyente ang lumapit sa kanila. Punong-puno ng sugat ang katawan. Tila nabubulok na rin ang ilang daliri nito sa kamay at paa. Ang buong akala ng kaanak ay ketong ito. Ngunit walang nakitang indikasyon ang mga eksperto. Ayon pa sa mga ito, pangkaraniwang sugat lang ang natamo ng pasyente na dulot ng maruming tubig. Kaso nga lang, hindi ito gumagaling. Kahit anong gamot pa at pangbanyos ang kanilang ilagay. Ayon din sa mga kaanak, inabot na ng ₱1,000,000 ang kanilang nagastos sa pagpapagamot sa sugat nito. Kaso nga lang, lahat ng ginawa ay wala ring nangyari. Kaya nagpasya ang mga ito na dalhin siya sa isang manggagamot. Nakatayo lang si Arnel sa tabi ng matanda. Inaantay kung ano ang iuutos. Laking gulat ng binata dahil biglang inabot ni Mang Dadoy ang tungkod sa kanya. Hawakan mo ang tungkod ko, Arnel. Kailangan ng 2 kamay sa gagawin kong ito. Wika ni Mang Dadoy. Inabot naman ito ng binata. Naramdaman ang mahinang kuryente, dahilan para mabitawan ang tungkod. Tinignan ni Mang Dadoy si Arnel. Dali-dali namang dinampot ng binata ang tungkod. Pasensya na po, tatang. Hindi ko po sinasadyang bitawan Nagulat ako kasi. Wika ni Arnel. Hindi niya naituloy ang sasabihin dahil dinuktungan ito ng matanda. Walang problema. Ngayon tumayo ka sa gawing yon. Huwag na huwag kang aalis. Wika ni Mang Dadoy. Sinunod naman ito ng binata sa pag-aakalang nagalit sa kanya ang matanda. Tama ang naging desisyon nyo nang dalhin dito ang pasyente. Hindi malulunasan ng doktor ang kanyang karamdaman. Arnel, pumunta ka sa hardin. Dalhin mo ang tungkod ko at hayaan mong ituro niya sa'yo ang halamang gamot na dapat mong kunin. Wika ni Mang Dadoy. Dali-dali namang lumakad ang binata at laking gulat ni Arnel. Kusang kumilos ang tungkod na tila dinadala siya sa isang lugar. Ilang sandali pa ay huminto ito sa paglalakad habang nakaturo sa isang halaman. Kulay asul ang bulaklak. Dali-dali itong binunot ng binata at dinala pa uwi. Pagdating sa tahanan,
Inabot niya ito kay Mang Dadoy. Tatang, heto na po yung halamang gamot na pinapakuha nyo. Bakit binibigay mo sa akin? Hindi ba may batas tayo dito? Kung sino ang kumuha, siya ang gagawa. Kaya bilisan mo na. Katasin ang bulaklak ng halamang yan. Tugon ni Mang Dadoy. Hindi ito ang unang beses na gumawa ng gamot si Arnel. Ngunit sa hindi malamang dahilan, natataranta ang binata na tila hindi alam kung ano ang unang dadamputin. Kumalma ka, bata. Masyado kang kinakabahan. Kakatasin mo lang ang bulaklak na yan. Hindi ko sinabing ikaw ang manggagamot. Wika ni Mang Dadoy. Kakatasin. Tama, kakatasin ko nga pala to. Asa na ba yung sangkalan? Wika ni Arnel habang paikot-ikot sa sala. Ano bang gagawin mo sa sangkalan? Ang lusong at halo ang kunin mo. Dikdikin mo ang bulaklak at pigain. Ano ba naman yan? Wika ni Mang Dadoy. Dali-daling pumunta sa kusina si Arnel. Sinimulang gawin ang inuutos ng matanda. Matapos niya itong pigain, dinala ng binata ang katas nitong malaube sa matanda. Magaling, Arnel. Salamat Makakaupo ka na. Wika ni Mang Dadoy. Pinagpapawisan pa rin ng malamig ang binata habang nakaupo at pinapanood ang ginagawa ni Mang Arnel. Inihalo nito sa langis na pangbanyos ang katas ng bulaklak. Biglang humalimuyak sa buong tahanan ang napakabangong sangyo. Dinasala ng matanda ang mangkok na naglalaman ng pinaghalong katas ng bulaklak at lana. Sabay pahid sa katawan ng lalaki. Napapasigaw sa sakit ang pasyente, ngunit pilit itong sinasabihan ni Mang Dadoy na huminahon. Pisin mo lang, dahil susunugin ang katas ng halamang gamot na yan ng anumang insektong inilagay na mambabarang sa iyong katawan. Nga pala, Arnel, kunin mo ang dahon ng halaman. Kailangan ko ng 9 na piraso. Itapat mo sa baga at lagyan ng lana. Wika ni Mang Dadoy. Dali-dali namang tumayo si Arnel. Sinunod ang utos ni Mang Dadoy. Ilang sandali lang ay nakabalik ang binata. Dala ang 9 na dahong nilagyan ng lana. Itinapal ito ng matanda sa katawan ng pasyente. At sa hindi malamang dahilan, tila unti-unting natutuyo ang mga sugat nito. At sa tuwing aalisin ni Mang Dadoy ang mga dahon, sumasama ang mga tuyong balat ng pasyente. Nanlaki ang mga mata ni Arnel dahil nawala ang lahat ng mga galos at sugat sa katawan ng lalaki. Maging ang mga daliri nitong nabubulok na, unti-unting bumabalik sa normal, unti-unting gumagaling. Gabi na nang matapos ang gamutan, kinausap ni Mang Dadoy ang pasyente, habang si Arnel naman nagliligpit na mga ginamit ng matanda sa panggagamot. Matapos maibigay ang lahat ng panuto, binigyan din ng matanda ng pangontra ang pasyente bago ito magpaalam sa kanila. Mabuti naman at nagawa niyong pagalingin yung pasyente, tatang. Ay nako, salamat, natapos din. Hindi pa tayo tapos, Arnel. Gusto mo bang manghuli ng salagubag? Salagubang? Gabi na po Baka pwedeng ipagpabukas na lang natin. Hindi ko na maaaring ipagpabukas dahil tuluyan nang mawawala ang bisa ng gawa kong dasal. Nakatakas din ang mga kulisap na ginamit ng mambabarang. Hindi na natin siya mauhuli pag nagkaganon. Nagulat ang binata sa sinabi ni Mang Arnel. Ito ang unang pagkakataon na makakainkwentro ng totoong mambabarang si Arnel. Ni Sainagap,
Hindi nito inakalang totoo ang mga ito. Mambabarang tatang? Naku, mukhang delikado yata yan ah. At saka, bakit ka naman manguhuli ng mambabarang? Mambabarang ang nagbigay ng sakit sa taong yon. Kung hindi natin siya pupuksain, hindi rin gagaling ang sugat ng pasyente. Walang kwenta ang ginawa nating panggagamot kung hindi natin ito tatapusin. Wika ni Mang Dadoy. Wala nang nagawa si Arnel kung hindi ang sumunod. Ngunit napagtanto nito, hawak pa rin niya ang tungkod. Nanlaki ang mga mata nang makitang naglalakad ng mabilis ang matanda palabas ng tahanan. Dali-dali niya itong sinundan at tinawag. Tatang, sandali lang! Yung tungkod niyo! Wika ni Arnel. Sinabi ko bang iabot mo sa akin? Ala sige, ikaw ang magdala niyan hanggang sa makarating tayo sa tahanan ng mambabarang. Tugon ni Mang Dadoy. Hindi maunawaan ni Arnel ang gustong gawin ng matanda. Kaya naman habang naglalakad, kinausap niya ito. Tatang Dadoy, kung kalokohan na naman yung nasa isip niyo, hindi na ho nakakatuwa ah. Gabi na ho. Naglalakad ba tayo sa gitna ng kagubatan? Wika ni Arnel. Hindi kalokohan ang tumulong sa iba at pumuksa ng mga taong perwisyo ang dulot sa kapwa. At isa pa, hindi ba gusto mong matutunan ng lahat? Pues ito na ang pagkakataon. Bago ko ituro sa iyo ang sekreto ng tungkod, ipapakita ko muna kung ano ang kaya nitong gawin. Wika ni Mang Dadoy. Hindi na nakapagsalita si Arnel. Nagpatuloy lang ito sa pagsunod kay Mang Dadoy hanggang sa makarating sila sa kabisera. Dito lang pala tayo pupunta. Bakit kailangan pa nating dumaan sa gubat, tatang? Yan tuloy, nagkaputik pa tayo. Sinundan ko lang ang salagubang na yan. Sa gubat siya dumaan dahil inililigaw niya tayo. Alam mo Arnel, ang unang hakbang sa pagtunton ng mga mambabarang ay ang hindi pagsuko. Ngayon, nakikita mo ba ang bahay na yan? Wika ni Mang Dadoy habang nakaturo sa isang lumang bahay. Opo tatang, yan na po ba yung bahay ng mambabarang? Hindi. Yan ang pinakalumang bahay dito sa bayan. Ayon ang bahay ng mambabarang nasa kabilang kanto. Tara, puntahan natin ang matapos na ito. Wika ng matanda. Napakamot si Arnel dahil nagawa pang magloko ni Mang Dadoy. Sa kabila ng katotohanan, mapanganib ang kanilang pakay sa lugar. Pagdating sa sinasabing bahay ng matanda, inutusan nito si Arnel na kumatok gamit ang tungkod. Ikaw ang kumatok, gamitin mo ang tungkod. Tandaan mo Arnel, wala kang hahawakang anumang parte ng tahanan na yan. Huwag kang mag-iiwan ng bakas. Ultimo putik sa tsinelas mo, tanggalin mo bago ka tumungtong sa kanilang atangan. Mamaya ka na magtanong, sundin mo na lang ang sinasabi ko. Wika ni Mang Dadoy. Naglakad si Arnel. Sinunod ang sinabi ni Mang Dadoy. Ipinagpag nito ang putik sa kanyang tsinelas. Kumatok gamit ang tungkod. Ilang ulit na kumatok ang binata. Maya-maya ay nagbukas ang pintuan. Isang matandang lalaki ang lumabas. Magandang gabi sa iyo, iha. Anong kailangan mo? Tanong ng matanda. Sa pagkakataong iyon, si Mang Dadoy ang sumagot. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Melchor. Alam mo kung ano ang pakay namin dito. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kalasin mo ang sumpa sa katawan ng naging pasyente ko. Kung hindi, tayo ang magtutuos. Wika ni Mang Dadoy.
ikaw ang makikipagtos. Bakit parang iba ang may hawak ng tungkod? Tanong ni Mang Melchor. Hindi malaman ni Arnel ang gagawin. Kaya nagpa siya itong maglakad papunta kay Mang Dadoy. Ngunit pinigilan ito ng matanda. Huwag kang aalis sa kinakatayuan mo, Arnel. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng matandang yan? Ikaw ang may hawak ng tungkod. Kaya ikaw ang magpapasya kung ano ang gagawin. Gaya ng narinig mo, hinamon ko sa isang pagtotoo sa mambabarang na yan sa oras na hindi niya sundin ang sinabi ko. Wika ni Mang Dadoy. Bigyan mo ko ng sapat na dahilan para kalasin ko ang ginawa ko sa taong yon. Wika ni Mang Melchor. Arnel, narinig mo ba ang tanong ng matanda? Ano daw ang matinding rason kung bakit kailangan niyang kalasin ang ginawa niya sa pasyente natin? Wika ni Mang Dadoy. Saka pa lamang napagtanto ng binata, nakasalalay sa kanya ang ikagagaling ng kanilang pasyente. Wala naman sigurong dahilan para saktan mo yung taong yun. May mga anak siyang binubuhay at siguro sapat ng dahilan ng mga kawawang bata upang kalasin mo ang sumpa sa kanya. Wika ni Arnel. Sa akin, wala siyang personal na kasalanan. Ginawa ko lang ang utos ng taong nagbayad sa akin. Kailangan ko ring mabuhay, iho. Hindi ko alam kung ano ang nagawa niyang kasalanan sa taong iyon. Kaya mas makakabuti siguro kung ikaw na ang magtatanong. Wika ni Mang Melchor. Papasok na sana ito sa tahanan nang muling magsalita si Mang Dadoy. O sige, ganito na lang, Melchor. Makipagmatigasan ka sa akin. Tignan natin kung hanggang saan ang itatagal mo. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kaso nga lang, parang mas gusto mong pahirapin ang sitwasyon natin. Gaya ng sinabi ko, wala naman akong personal na galit sa taong yon. Trabaho lang, Dadoy. Kailangan kong kumita. Tugon ng matanda. Dito na nag-init ang ulo ni Arnel. Hindi nito matanggap ang mga dahilan ni Mang Melchor. Mawalang galang na po sa inyo, Mang Melchor. Maliho yung gawain nyo eh. Pinagkakakitaan nyo yung buhay ng tao. Pasensya na ho kayo pero hindi ko matatanggap yung bagay na yan. At ano naman ang magagawa ng isang kagaya mong baguhan? Alam mo, iho, hangal din itong maestro mo para isuong ka sa mapanganib na laban nang wala kang kaalam-alam. Ang mabuti pa, umalis na kayo dito bago pa… Hindi na naituloy ni Mang Melchor ang sasabihin dahil bigla itong nakaramdam ng mahinang kuryente sa kanyang mga paa. Tinapik ni Arnel ng marahan ang sahig gamit ang tungkod. Biglang gumuhit ang malakas na kidlat sa kalangitan. Naku, Arnel, bilisan mo na dyan at mukhang aabutan pa tayo ng ulan. Wika ni Mang Dadoy habang pumuputol ng dahon ng saging. Mauna na po kayo, tatang. Alam ko naman ang daanan pa uwi. May tatapusin lang ako. Wika ni Arnel. Sa hindi malaman na dahilan, tila alam ng binata ang gagawin sa sitwasyon. Maging si Mang Dadoy ay nagulat sa mga nangyayari. Alam mo ba ang kakayahan ng tungkod na hawak mo, iho? Alam mo ba kung paanong gagamitin yan? Tanong ni Mang Melchor. Ang totoo, hindi ko alam kung paanong gagamitin ang tungkod na ito. Kaya nga ako nandito para subukan.
Tugon ni Arnel. Sabay tapik ng tungkod sa lupa ng malakas. Bumulusok pa ibaba ang malahalinghing na kidlat. Tumama sa tahanan ng mambabarang. Maging ang binata ay tumalsik ng malayo. Ngayon alam mo na kung bakit hindi ko'y binabagsak o binibitawan ng tungkod. Wika ng matanda habang itinatayo si Arnel. Pambihira, kamunti ka na ako dun ah. Pero hindi ko naman nakalain na ganun yung mangyayari. Paanong nauutusan ng tungkod ng kidlat? Mas mabuti kung sa bahay natin pag-uusapan ng tungkol dyan. Nasa kabisera tayo ng baryo. Anumang oras maglalabasan na ang mga tao. Lalo pag nakita nilang natutupok ng apoy ang bahay ni Melchor. Wika ni Mang Dadoy. Dali-daling umuwi ang mga ito. Pagdating sa tahanan, ipinaliwanag ni Mang Dadoy ang lahat tungkol sa tungkod. Ang tungkod na yan ay isang sandatang mula sa mga dewata. Hindi lang basta sandata, kundi isa sa mga gamit ng 7 bathala. Wika ni Mang Dadoy. 7 bathala? Parang narinig ko na yan dati ah. Pero hindi ko lubos na unawaan. At hindi ko alam, totoo pala sila. Ang akala ko, alamat lang ang mga bathala eh. Kaya nga nalikha ang mga alamat. Dahil mula ang mga ito sa totoong kaganapan nung unang panahon. Nagiging alamat lang sila dahil unti-unting nawawala ang kanilang legasya at tanging sa aklat lang ito nakikita. Kaya nga po tatang. Pero sige na, ituloy niyo po yung kwento tungkol sa tungkod. Ayaw nga no, teka. Nasaan na nga ba ako? Ang daldal kasi nito eh. Ay ayon, ang tungkod na ito ay isa sa mga 7 sandata na mga batala. Ang sibat ni Ribong Kilat. Wika ni Mang Dadoy. Sabay taas ng tungkod. Laking gulat ni Arnel dahil naging gintong sibat ang hawak nitong kahoy. Pambihira, paano niyong naitago ng matagal na panahon ng sandata? Tama ka. Mahabang panahon, Arnel. Pinagpasa-pasa nito ng aming mga ninuno. Henerasyon sa henerasyon. Kaso lang parang mapuputol sa akin ang mahabang linya ng pangalaga ng sandatang ito. Eh bakit naman po? Wala ba kayong anak? Wala akong anak, Arnel. Mag-isa ako sa buhay. Simula nang tanggapin ko ang tungkulin bilang tagapangalaga, pinili ko din ang mag-isa. Masyadong mapanganib ang buhay na tinatahak ko. Ayokong may madamay na mahal ko sa buhay. Nagkaroon ako ng kasintahan noon. Ang pangalan ay Narcisa. Kagaya ko, isa siyang anak ng mahusay na manggagamot. Pareho kami ng hilig. At sabay naming pinag-aralan ang lahat ng bagay tungkol sa mga kakaibang pamamaraan ng panggagamot. Kaunting pagbabalik tanaw sa buhay ni Mang Dadoy. Nang mga panong ito, nasa edad 22 pa lang si Dadoy. Panganay sa 5 magkakapatid, nag-iisang lalaki sa kanilang pamilya. Tinutukan ito ng husto ng kanyang ama para mas matuto sa larangan ng panggagamot. Tandaan mo, Dadoy, hindi lang nagtatapos sa panggagamot ang ating tungkulin. Isang mahalagang misyon na habang buhay na nakaatang sa ating angkan. Ito ay ang pangalagaan ng sibat ni Bathalang Ribong Kilat. Wika ni Mang Lauro, ama ni Dadoy. Alam ko naman po yun, tay. Simula 7 taong gulang pa lang ako. Palagi nyo nang pinapaalala sa akin ang katungkulan na yan. Pero ni minsan, hindi ko pa nakikita yung totoong anyo ng sinasabi nyong sibat. Ano ba talaga yung itsura niyan? Tanong ng binatang Dadoy. Darating ang panahon. Magpapakita sa iyo ang sibat na Ribong Kilat.
Pero sa ngayon, sundin mo muna ang lahat ng sinasabi ko. Ikaw ang tanging nakikita kong karapat-dapat. Kaya sana hindi ako mabigo sa'yo, Dadoy. Wika namang Lauro. At dahil sa tawag ng tungkulin, nagpatuloy sa pag-aaral at pagsasanay si Dadoy. Naging mahusay itong mananambal. Kinilala sa pinagmulang bayan ng Siquijor. Dumating ang panahon, si Dadoy na ang halos gumaganap ng mga gamutan dahil unti-unti nang humihina ang katawan ng ama. Nang mga sandaling iyon, katuwang nito ang anak na kaibigan ng kanyang ama, si Narcisa. Ito ay sa paglalayong mas mapalawak ang kaalaman ng dalawa. Kalaunan, naging malapit ang mga ito at naging magkasintahan. Sabay na pinaunlad ng mga ito ang kanilang kaalaman. Palaging nag-iikot sa kabundukan upang mangalap ng mga kakaibang halamang gamot. Dahil sa likas na kakayahang taglay ni Narcisa, nagawa nilang magtayo ng malawak na hardin na punong-puno ng mga hindi pangkaraniwang halamang gamot. Sa paglipas ng panahon, inipon ni Dadoy ang buto ng bawat uri ng halamang gamot na tumutubo sa lugar para kung sakaling maubos ang mga naunang itinanim, meron silang ipapalit. Maayos naman ang pamumuhay ng mag-anak. Walang gumagambala sa katahimikan ng lugar. Dahil bukod sa kilalang manggagamot ang angkan ni Dadoy, kinakatakutan din ng mga ito bilang mabalasik na mamamatay ng mambabarang. Ngunit dumating ang isang hindi inaasahang sakuna na naging dahilan ng tuluyang pamamaalam ng ama ni Dadoy. Ngunit bago ito mawala, ipinasa niya ang tungkod sa binata. Hindi alam ni Dadoy ang gagawin sa tungkod ng mga oras na yun. Hindi ito lubos na naniniwala sa ama na ang tungkod na ito ay ang mismong sibat na Ribong Kilat. Ngunit tila pinag-adya ng panahon na malaman ng binata ang nakatagong lihim ng sandata. Kumalat sa buong bayan ang tungkol sa pagkamatay ni Mang Lauro, maging sa mga nakalaban nito at mga kapwa manggagamot na naiinggit sa kanya. Nagkaisa ang mga ito na tuluyang pabagsakin ang lahi ni Mang Lauro. Ito ay sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang mga natitirang kaanak. Walang kaalam-alam si Dadoy na siya na lang ang naiwan sa kanilang magkakapatid. Nalaman na lang niya ito nang makaharap niya ang isa sa mga tao na naghahangad na makuha ang tungkod sa kanilang pangalaga. Ito ay ang kanyang pinsan na si Mauricio. Nasa kalagitnaan ng panggagamot si Dadoy nang biglang dumating ang pangkat nito at sapilitang pinaalis ang mga taong nag-aantay. Nang marinig ni Dadoy ang kaguluhan, dali-dali itong lumabas. Laking gulat ng binata dahil nakita nito na nakatayo sa bakuran ang pinsan. "Magandang hapon sa'yo, pinsan. Matagal na panahon tayong hindi nagkita. At hindi ko alam, patay na pala si Tio Lauro." Wika ni Mauricio. "O Mauricio, patay na si tatay. Kaya hanggat maaari irespeto mo ang kanyang kaluluwa. Nasa kalagitnaan ako ng gamutan. Nakikiusap ako. Antayin mo ako matapos. Doon kita harapin." "Hindi mo na kailangan tapusin ang gamutan. Ako na ang tatapos para sa'yo." Wika ni Mauricio. Matapos ay biglang nangisay ang pasyente. Nalagutan ng hininga. Nagsipagbagsakan din ang ilan sa mga nasa loob ng tahanan, maging si Narcisa, na damay sa mga ito. "Anong ginagawa mo? Wala silang alam sa mga nangyayari, Mauricio. Itigil mo yan!" "Hihinto lang ako.
kung ibibigay mo sa akin ang tungkod. Masyado ng mahabang panahon ang pananatili nito sa pangalaga ng sakim mong tatay. Oras naman siguro na ako naman ang mangalaga at gumamit ng taglay na kapangyarihan ni Ribong Kilat. Yun lang ba yung gusto mo? O sige, bibigay ko sa'yo. Basta itigil mo yung ginagawa mo. Wala namang kinalaman yung mga tao dito sa kung ano mang hidwaan natin. Yun naman pala Madali ka naman palang kausap. O sige, tatanggalin ko ang sumpang inilagay sa kanila. Pero, iabot mo muna sa akin ang tungkod. Wika ni Mauricio. Dali-daling kinuha ni Dadoy ang tungkod. Inihagis ito sa pinsan. Hawak mo na ang tungkod. Ngayon pakawalan mo ang mga tao. Huwag kang mag-alala, Dadoy. May isang salita ako. Wika ni Mauricio. Sa isang pilantik, nawala ang kung anong nararamdaman ng mga tao. Ngayong nakuha mo na ang gusto mo, makakaalis ka na. Pakiusap, wag mo na akong guluhin. Makakaasa ka. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tungkod na ito, may sasagawa ko na ang matagal na plano ni tatay. Yun ay ang talunin kayo ni Mang Lauro. Nagtagumpay ka na, Mauricio. Ano pa bang gusto mong mangyari? Simple lang. Ang tuluyan kang mawala sa landas ko. Tugon ni Mauricio. Sabay tutok ng tungkod kay Dadoy. Ngunit walang nangyari. Oh, mukhang hindi mo yata alam kung paano gagamitin ang tungkod na yan. Masasayang lang ang pinaghirapan mo kung walang pakinabang sa'yo ang isang bagay na matagal mo nang inaasam. Wika ni Dadoy habang tinatayo si Narcisa at iba pang mga nasa loob ng tahanan. Delikado ang gagawin niya, Dadoy. Baka mapahamak ka Paano kung aksidente niyang matuklasan ng paggamit ng tungkod? Kilala ko ang pinsan ko. Mahina pa sa manok yung utak niyan Kung inaakala niyang maiisahan niya ako, nagkakamali siya. Wika ni Dadoy. Muli nitong ibinaling ang tingin kay Mauricio na noon ay pilit pa ring inaalam kung paanong paganahin ang tungkod. Huwad ang tungkod na ito. Hindi gumagana. Naisahan mo ko, Dadoy. Nasaan ang tunay na tungkod? Tanong ni Mauricio. Hindi kita naisahan, Mauricio. Yan ang totoong tungkod. Ngunit gagana lang ito kung ang gagamit ay mula sa angka natin. Baka ikaw ang peke. Pangaasar ni Dadoy. Mula ako sa mataas na linya ng ating angkan. Alam nating pareho ang bagay na yon. At kung meron mang karapat dapat sa tungkod na ito, walang iba kung hindi ako. Wika ni Mauricio. O ayan na nga. Hawak mo na nga yung tungkod Ang kailangan mo na lang gawin, patunayang karapat dapat ka para kilalanin kita. Wika ni Dadoy. Nagulat ang binata dahil biglang lumitaw ang isang lalaki sa likod ni Narcisa. Tinutukan ito ng patalim sa leeg. Ituturo mo sa akin kung paanong gamitin ang tungkod. Kung ayaw mong laslasin ang leeg ng babaeng yan. Napalingon si Dadoy at bagyang kinabahan. Ngunit hindi ito nagpalata. Kahit laslasin mo pa ang leeg ng lahat ng tao dito sa bayan, wala ka mapapala sa akin. Dahil namatay si tatay nang hindi tinuturo sa akin ang paraan kung paanong papaganahin ang tungkod na yan. Wika ni Dadoy. Sa sobrang inis ni Mauricio, inihagis niya ang tungkod. Nanlaki ang mga mata ni Dadoy dahil alam nito ang mangyayari sa oras na bumagsak ito sa lupa.
Dali-daling isinara ni Dadoy ang pintuan at saktong pagbagsak ng tungkod sa harapan ni Mauricio, bumulusok paibaba ang malakas sa kidlat. Dahilan para magtalsikan ang mga kasama nito at ilan pang kagamitan. Hindi nakapaganda si Mauricio at ang pagsabog na yon ang naging dahilan ng kamatayan niya. Matapos ang kaganapan, pinili ni Dadoy ang magpakalayo nang hindi nagpapaalam sa mga naiwan nitong mahal sa buhay. Sinunog din ng binata ang ginawang hardin upang walang sino man ang gumamit nito sa hindi magandang gawain. Balik tayo sa kasalukuyan. Grabe pala yung nangyari sa inyo. Pero si Manang Narcisa po, ano pong nangyari sa kanya pagkatapos nun? Tanong ni Arnel. Hindi ko na alam, Arnel. Lumayo na ako sa lugar dahil alam kong habulin ako ng iba pang mga kaanak namin sa pagkakamatay ni Mauricio. Simula noon, ayoko nang may madamay pa sa delikadong buhay ko. At ngayong alam mo na ang totoo, mag-isip-isip ka na. Manong, buo na po yung desisyon ko At isa pa, nandito na ako. Wala nang atrasan yan. O kung ganon, ngayong alam mo na ang magagawa ng tungkod na ito. Sana lang wag kang magpapabulag sa kapangyarihan at sa oras na ikaw ang mangalaga, gamitin mo ang kapangyarihang iyon sa kabutihan. Nagulat si Arnel sa sinabi ng matanda. Tatang, seryoso po ba kayo? Pero sa totoo lang, hindi naman ako naghahangad ng ganitong uri ng kapangyarihan Ang hinahanap ko, buong pamilya sa ilalim ng isang bubong na matatawag mong tahanan. Hinangad ko din ng ganyan, Arnel. Ngunit hindi ko nakamtan. Sana naman may sakatuparan mo ang pangarap na yan. Wika namang Dadoy. Matapos ang pag-uusap na yun, inabot ng matanda ang tungkod sa binata. Bakit niyo po binibigay sa akin yung tungkod? Tanong ni Arnel. Ikaw na ang humawak niyan simula ngayon. Hindi ko nakakailanganin ng ganyang kalakas na kapangyarihan. Nagsisimula ka pa lang, kaya alam kong masigit mong magagamit ang bagay na ito. Wika ng matanda. Tinanggap ni Arnel ang pagbabagong iyon sa kanyang buhay at sa ilalim ng paggabay ni Mang Dadoy, naging kilala siya bilang mananambal sa lugar. Ipinagpatuloy ni Arnel ang sinimula ng matanda dahil unti-unti nang nangihina ang katawan ni Mang Dadoy. Tanging pagtuturo sa pamamagitan ng salita ang nagagawa nito. Tandaan mo, Arnel, ang kapangyarihan ng tungkod ay lalabas lang sa oras na kailangan mo. Wag na wag mong gagamitin sa maling gawa dahil may kaukulan itong kabayaran. Wika ni Mang Dadoy. Paulit-ulit niya itong sinasabi kay Arnel. Hindi naman nakalimutan ng binata ang lahat ng itinuro nito. Hanggang sa isang araw, dumating ang pagkakataong sinubok ang disiplina ng binata. Ipinatawag ito sa kabilang bayan para gamutin ang isang paralitiko. Pasensya na kung hindi ako makakasama sa iyo ha. Pero wag kang mag-alala. Ayos lang naman ako dito sa bahay. Kaya ko namang kumilos kahit papano. Wika ni Mang Dadoy. Sandali lang naman po ako dun. Magdadala ako ng makakain pag uwi ko. Huwag kayo masyadong kikilos ha. Baka mapano ho kayo. Tugon ni Arnel. Matapos ay nagpaalam na ito. Pagdating sa tahanan ng pasyente, kinausap nito ang kaanak para malaman ang kalagayan ng gagamutin. Nung una, medyo nawirduhan ang mga ito dahil sa dalang tungkod ng binata. Ngunit kalaunan, nakasanayan din nila si Arnel. Ayon sa mga kaanak ng pasyente,
Ayaw na itong tanggapin sa mga ospital dahil wala na itong pag-asa. Nahulog sa puno ng nyog ang lalaki habang nangunguha ng tuba. Tumama ang likod nito na naging dahilan para maparalisa ang kalahati ng katawan mula bewang paibaba. Matapos malaman ang kalagayan, sinimulan ni Arnel ang paghilot. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ito ng kung ano. Lalo pa nang hawakan nito ang paa ng pasyente. Maaari niyo bang ituro ang nyog na kinahulugan ng pasyente? Tanong ni Arnel. Doon po, sa labas sa likod ng bahay. Tugon ng isa sa mga kaanak. Pinunta nito ni Arnel. Nakitang hindi naman ganong kataas ang puno ng nyog. Sa ganitong kataas na puno, kahit bumagsak ka pa na una yung likod mo, hindi ka mababalian eh. Halos 5 talampakan lang ang taas nito ah. Ganun ho ba? Ano pong nangyari sa tatay ko? Mukhang hindi pagkahulog yung dahilan eh kung bakit paralisado yung tatay mo. Sinong mga kaaway niya? Kaaway? Ang huling tanda ko, may nakasagutan siyang manginginom ng tuma. Hindi kasi nagbayad nung ininom eh. Maliban ho doon, wala na. Kilala mo ba yung taong yon? Hindi nga po eh. Parang dayo yata sa lugar namin. Pero palagi po siya sa kabisera. Kung gusto nyo, ituturo ko po. Ay hindi na Popoy. Ang mabuti pa, ikuha mo ko ng makapal na kumot. Basain mo, dalin mo sa akin. Wika ni Arnel. Bagaman nagtataka, sumunod naman si Popoy. Maya-maya ay dumating na ito bit-bit ang basang kumot. Itinakip ito ni Arnel sa ibabang bahagi ng katawan ng pasyente. Manong tiisin nyo lang po ah. Makakaramdam kayo ng mahinang kuryente. Pero pagkatapos nun, dahan-dahan nyo pong mararamdaman yung ibabang bahagi ng katawan nyo. Wika ni Arnel. Tumangulang ang pasyente. Ilang segundo ang nakalipas. Bigla itong napasigaw. Idinantay ni Arnel ang dulo ng tungkod sa basang kumot at bagya itong tinapik. Ano pong nangyayari? Bakit po sumisigaw si tatay? Wala naman. Maayos na ang kalagayan niya. Maya-maya lang magkakamalay na ang tatay mo. At ilang araw makakalakad na siya. Sige mauna na ako. May lasenggo pa akong kailangang iligpit eh. Wika ni Arnel. Dali-dali itong umalis upang magpunta sa kabisera ng baryong iyon. Hinanap nito ang sinasabing tao ni Popoy. Bagaman hindi nasabi sa kanya ang pangalan, alam nito kung paanong tutuntunin ang sinasabing lalaki. Pumasok ang binata sa isang mataong kainan. May mga kalalakihang nag-iinuman at tila pinagkakatuwaan ang isang babae. Hindi ito pinansin ni Arnel dahil nakatuon ang pansin sa lalaking hinahanap. Maya-maya pa, may napaupo sa tapat ng kanyang lamesa. Hindi ka na dapat nagpunta sa lugar na to. Alam mo bang nasa loob ka ng teritoryo ko? Wika ng lalaki. Ganun ba? Ikaw pala yung taong nagbigay ng sakit sa pasyente ko. Oo nga sana hindi na ako pumasok sa lugar na to. Pero may kailangan akong talakayin sa'yo. Nga pala, Arnel ang pangalan ko. Ako naman si Javier. Masyadong masakit magsalita yung taong yun. Hindi niya dapat pinagsasalitaan ng masama ang isang tao dahil lang sa isang garapo ng tuba. Pinaramdam ko lang sa kanyang nararapat. Huwag kang mag-alala, hindi naman siya mamamatay. Yun nga lang, habang buhay na siyang lumpo. Kung hindi mo lang sana pinakialaman. Tugon ng lalaki na nagpakilalang Javier. Ginamot ko siya
Dahil may mga taong kailangan buhayin yung taong yun. At saka sino ka ba para magbigay ng parusa sa mga taong nagkakasala? Hindi ba Diyos lang ang may karapatan na gumawa nun? At saka batas lang? Alin ka ba sa dalawa? Diyos at batas. Nagpapatawa ka ba? Sa mundo natin, hindi umiiral ang sinasabi mo. Sa oras na maagrabyado ka, wala nang ibang paraan para maayos ang lahat. Kailangan mong gumanti. Matira ang matibay, bumagsak ang mahihina. Ito ang mundo nating ginagalawan. Kaya tigasan mo ng kaunti ang ilong mo. At kung ayaw mong pagtulungan ka na mga tauhan ko, lumayas ka na. Paano yan? Kakarating lang ng kape ko. Pwede bang ubusin ko muna? Sayang Masarap yung kape Sayang kung iiwanan ko lang. Gusto ko yung ugali mo, mananambal. Parang pamilyar sa akin yung estilo mo. Hindi kaya isa ka sa mga estudyante ng taong hinahanap ko? Kilala mo ba si Dadoy? Tanong ni Javier. Hindi nagpalata si Arnel, pero nagulat ito sa naging tanong sa kanya. Hindi ko kilala yung sinasabi mong tao. Bakit? Ano naman yung kinalaman ng Dadoy na yun sa usapan nating dalawa? Tama ka. Wala nga namang kinalaman ng taong yun sa usapan natin. Ngunit may pagkakatulad kayong dalawa Sige na, umalis ka na dito. Bago pa ako tuluyang mapikon sa kayabangan mo. Wika ni Javier. Ininom ni Arnel ang kape. Tinitigan ng nakakaloko ang kausap. Sige, alis ako dito. Pero gusto kong tanggalin mo yung sumpa sa magtutuba. Kung hindi mo gagawin, wala ka nang maaasahang mga tauhan. Sa oras na umakbang ako palabas sa lugar na to. Ang lakas ng loob mo paano kung ayaw ko? Desisyon mo yan Wala akong magagawa. Huwag mo akong sisisihin na hindi kita binalaan. Amanong pasensya na po Ngayon pa lang hihingi na ako ng paumanhin. Wika ni Arnel. Dali-daling lumabas ng kainan ang ilan sa mga kumakain nang marinig ng mga ito ang sinabi ng binata. Masyado kang mayabang Sige nga, tignan natin kung anong gagawin mo. Wika ni Javier. Tumayo si Arnel. Nagsimulang maglakad palabas ng kainan. Naiwang nagtatahanan si Javier, pati na rin ang mga tauhan nito. Nang makalayo ng 2 dipa ang binata, bahagya nitong tinapik sa lupa ang dulo ng hawak na tungkod. Nagbilang ng 3. Pagkatapos ay bumulusok pa ibaba ang malakas na kidlat. Nawasak ang buong kainan. Walang natira sa mga tauhan ni Javier, maliban sa kanya. Sandali lang. Ikaw nga ang hinahanap ko. Ikaw ang mag-aaral ni Mang Dadoy. Hindi ako kalaban at hindi ko hangharing sakta ng magtutuba na yon. Ginamit ko lang siya para mapalabas si Mang Dadoy. Huwag kang mag-alala. Papagalingin ko siya pero isama mo ako sa tsuhin ko. Tsuhin? Sa pagkakaalam ko, wala nang natitirang kaanak si Tatang Dadoy. Kaya huwag kang magsinungaling. Hindi nga ako nagsisinungaling. Dalin mo ako sa kanya at siya mismong magpapatunay ng lahat ng sinasabi ko. Huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan kung ayaw mong tapusin kita. Pangako, wala akong gagawing masama. Saka yung mga taong yun, hindi ko naman talaga sila mga tauhan Hindi ko nga kilala yung mga yan Baliw ka pala Tignan mo tuloy yung nangyari. Mabuti na lang walang napuruan sa mga yan. Halika na nga, umalis na tayo dito. Tugon ni Arnel. Sabay karipas ng takbo. Ilang sandali pa, narating ng mga ito ang tahanan ni Mang Dadoy. Nakaupo ang matanda sa atangan ng bahay. Nang makita ito ni Javier, dali-daling tumakbo ang binata upang yakapin ito. Tito Dadoy, salamat sa Diyos at buhay ka pa. Ako to si Javier.
Alam ko, mabuti naman at nahanap mo ako. Ano Javier, kumusta ka na? Wala na pong oras. Kailangan na nating umalis dito. Sa mga sandaling ito, Tiyo, alam na ni Tio Franco ang kinaroroonan mo. Hayaan mo siyang dumating, Javier. Nang matapos na ang lahat ng ito. Arnel, amin ang tungkod. Hindi ikaw ang dapat tumapos ng labang ito. Kagad inabot ni Arnel ang tungkod sa matanda. Laking gulat nito. Biglang lumakas si Mang Dadoy. Ano po ba ang nangyayari, Tatang? May kinalaman pa din ba to sa away ng pamilya nyo? Oo, Arnel. At ako ang dapat tumarap sa kanila. Huwag kang mag-alala. Hindi pa kumukupas ang kakayahan ko. Nararamdaman ko na po sila, Tiyo. Naloko na. Mukhang sinundan nila yung enerhiya mula sa tungkod. Ito kasi mag-aaral mo eh. Pasikat. Aba, kasalanan ko pa. Ikaw tong pasimuno ng lahat. Huwag na kayong magsisihan. Mas mabuti ng ganon nang matapos na ang lahat ng ito. Ilang sandali pa. Natanaw ng matanda ang dalawang taong naglalakad papunta sa kanilang kinaroroonan. Tumayo si Mang Dadoy at sinalubong ito. Hindi ko inaasahan na buhay ka pa pala. Ang dakilang anak ni Lauro. Maging ako, hindi ko akalain na buhay ka pa, Franco. Alam kong sadya mo pero pasensya na. Dahil hindi kita hahayaang magtagumpay. Alam kong hindi mo basta-basta papakawala ng tungkod. Amali, ang sibat ni Ribong Kilat. Kaya sapilitan kong kukunin sa'yo ang bagay na yan. Wala problema. Tara, subukan natin. Wika ni Mang Dadoy. Nanlaki ang mga mata ni Arnel. Biglang nawala si Mang Dadoy sa kinakatayuan. Napunta sa likuran ni Franco. Dali-dali itong umiwas, kaya hindi siya natamaan ng kidlat. Mahusay ka pa din lalo na sa pag-ilag at pagtakbo, Franco. Pero tignan natin kung hanggang saan ang bilis mo. Wika ni Mang Dadoy. Tinapik ng mahina ang dulo ng tungkod sa lupa. Muli itong nawala sa kinakatayuan. Ilang minutong nakalipas bago ito lumitaw. Sa pagkakataong iyon, hawak-hawak na niya ang kasama ni Franco. Bitawan mo! Bitawan mo ang anak ko, Dadoy! Bibitawan ko lang ang binatang ito kung mangangako kang hindi na babalik. Alam mong hindi dapat mapunta sa mga kamay niyo ang tungkod, pero napakamapilit niyo. Lumayo na nga ako pero kayo pa rin tong sunod ng sunod. Kailangan ko ang kapangyarihan ng tungkod, Dadoy, para ibalik ang aking asawa. Baliw ka, Franco. Hindi na may babalik si Narcisa. Bakit hindi mo na lang tanggapin na wala na siya, gaya ng ginawa ko? Hindi, Dadoy. Hindi ako tutulad sa'yo. Tinalikuran mo siya at iniwanan. Hindi mo alam kung anong nangyari sa kanya simula nang umalis ka. Kahit kinasal kami, ikaw pa rin ang laman ng isipan niya. Bagay na lalo kong ikinagalit. Dahil sa kahit anong aspeto, hindi ako nanalo sa'yo. Wika ni Franco sabay sugod. Dali-daling itinulak ni Mang Dadoy ang hawak na binata dahil idadamay niya ito sa pagsaksak sa matanda. Sa kasamaang palad, kasamang nabitawan ni Mang Dadoy ang tungkod. Swerteng napunta ito sa paanan ni Arnel. Dali-dali itong dinampot ng binata at hinampas sa lupa. Sunod-sunod na kidlat ang tumama kay Franco na naging dahilan ng kamatayan nito. Tumayo ang binata, bumunot ng sandata. Pinatay mo ang tatay ko! Wika ng binata sabay sugod, ngunit hinarangan ito ni Tatang Dadoy. Abel, tumigil ka na. Huwag mo nang dagdagan pa ang nawala sa ating pamilya.
magtigil ka na sa paghahangad ng kapangyarihang ito. Hindi napasakamay ng angka natin ang tungkod para pagharian ang mundo ng mga tao, kung hindi para maiwasang mapunta ito sa mga maling kamay. Iniatang sa atin ang pangangalaga ng tungkod, hindi para maging kapangyarihan, kung hindi para pangalagaan ito. Hindi para sa mga mortal ang kapangyarihang taglay ng tungkod na ito. Tignan mo ang maaaring gawin sa kapaligiran. Maling-mali ang iniisip nyo. Nang itinalaga ang pamilya ni Tatang Dadoy bilang tagapangalaga, kailanman hindi naging sakim sa kapangyarihan ng kanilang angkan. Dahan-dahang kumalma ang binata. Binitawan ni Abel ang sandata. Napagtanto na tama ang sinabi ni Arnel. Tama ka. Sa totoo lang tinatanong ko rin yung sarili ko kung bakit ako sumasang-ayon sa kagustuhan ni tatay. Huli na ang lahat para sabihin ko pa. Hindi na sana ako nakinig. Wala na ako magagawa Wala na ang aking ama. Nawala man ang tatay mo, hindi ka naman nag-iisa. Nandito si Mang Dadoy Nandito rin si Javier. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ang kaguluhang iyon, tuluyang nagkasundo ang magkaanak. Kinausap din ni Mang Dadoy ang ilan pang natitira sa kanilang angkan. Muling nakipagkasundo sa mga ito. Si Arnel naman, ipinagpatuloy ang kanyang panggagamot kasama si Javier at Abel. Lahat ng ito ay sa ilalim ng pagtuturo ni Mang Dadoy. Naging mahusay na mananambal ang tatlong binata. Sa paglipas ng mga taon, tuluyang na maalam si Mang Dadoy. Napagpasyahan ng mga kaanak na isama sa kanyang hukay ang tungkod. Nang sa ganon, wala nang magangad ng kapangyarihan nito. Inilibing ang mga labi ng matanda sa mismong bakuran ng kanilang tahanan para masiguradong walang sino man ang makakakuha. Ilang taon ang nakalipas, tuluyang nakalimutan ang tungkol sa tungkod. Ngunit hindi makakalimutan ng mga kaanak ni Arnel ang kwento ni Mang Dadoy, ang tagapag-ingat ng sibat na ribong kilat. 11/11 sale maagang pamasko. 60% ng discount ngayon sa Lika merchandise mga kabayan. Lana de San Benito, proteksyon sa buntis, pamparami ng kita sa negosyo. From 2,500, 999 na lang. Habak de bala, depensa pangkalahatan, from 2,000 pesos, 999 na lang. Gabay medalyon para sa career, love life, finance at kalusugan. From 1,199, 999 na lang. Habak de lana, kontralason para sa mga mahilig mag-travel. From 999 to 899 na lang. At syempre hindi mawawala ang mga pampaswerte bundle. Bundle 1, Mantra Bracelet, Kandili Bracelet version 1. Bundle 2, Mantra Bracelet, Kandili Bracelet at Gabay Medalyon. Promo runs hanggang 15 ng 11:59 PM. Pero yung stocks sa Lika merchandise hindi natin alam kung gaano katagal. As of now, nag-check kami sa Lika merchandise, half na ng stocks natin ang naubos, kaya check out nyo na habang meron pa.